ng Jehovah. Pero mayroon siyang compound names. Siyam. Yan po yung 9 compound names. Pero bago dyan, nakaraan pinag-aralan natin ang about sa kung ano ang nagiging connection. Kung naalala ninyo, kung ano ang nagiging connection about ni Elohim and then also our Lord Jesus Christ. Pinag-aralan natin doon ang tungkol sa Genesis chapter 1 verse 1 and then yung John chapter 1 verse 1 na kung talagang pag-aralan natin ng maigi, makita natin yon kung bigyan natin ng comparison kung bakit pareho sila nagsimula sa in the beginning. At nalalaman natin doon na nais ni John na ang kanyang mambabasa ay dadalhin ang isip patungo sa Genesis chapter 1 verse 1. Kasi bakit sinabing in the beginning God created, then pagdating sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. Pareho sila nagsimula sa in the beginning. Ano po ang ipinapakita doon? Dito natin makita mga kapatid kung ano ang koneksyon ng Elohim at saka yung ang ating Panginoong Jesucristo. Na sila ay iisa lang. Yan? Nakuha ninyo? Bali, makita natin doon na our Lord Jesus Christ, hindi siya nagsisimula lang sa Bethlehem. Ibig sabihin, yun yung binanggit natin nakaraan, na ang Lord Jesus Christ, hindi lang siya nagsisimula sa Bethlehem. Ibig sabihin, before the world, bago palalangin ang sanlibutan, nandoon na ang ating Panginoong Jesucristo. Bago ang mundo, nandyan na si Jesus. Yan po yung malinaw doon. Kasi bakit nagkakaroon ng in the beginning, pareho sila ng in the beginning. Kaya nagdala natin doon yung comparison kung ano ang connection ng Elohim at saka yung ating Panginoong Jesucristo. At ito naman sa ating pag-aaral mga kapatid sa Jehovah, kung saan ito ay nagkakaroon ng 9 compound names. Diba? Kung makita natin yan. Pero ang Jehovah o Yahweh, di ba, napag-aralan na rin natin kung ano ang Jehovah, Yahweh, na ito pala ang personal name, pero yung Yahweh ay nagiging ano rin siya, parang isa sa ancient translation. Yan. Pero dito mga kapatid, dito imposible, klaruhin natin ito, na baga hindi tayo magkaroon ng confusion. Dibaga, hindi natin maaring pag-awayin kung ang Elohim at saka yung Jehovah. Di ba? Kasi pag sinabi natin Jehovah, baka iniisip niyo, Diyos lang ng Jehovah Witness yan. Diba? Pagdating naman sa Yahweh, Diyos lang ng Israel yan. Diba? Pagdating sa Elohim, Diyos ng Kristiyano yan. Hindi ganyan ang turo ng Bible. Ipinapakita dito mga kapatid, na lahat yan mahalaga. Kumbaga sa isang progresyon, hindi ka agad nakikita yung buong anyo. Kumbaga, nagpapakita una, sabihin natin, kamay, paa, noo. And then, sa New Testament, nakikita doon yung kabuuan na ito ay tumutukoy sa anyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung ipapakita natin dyan. Yun dapat ang makikita natin. Huwag natin isipin na paglabanin natin yung Elohim, yung Jehovah, Yahweh. Hindi ganon. Ulitin ko, lahat yan mahalaga. Kaya dito mga kapatid, pag sinabi natin Jehovah, pinagkita ito, self-existence God, then faithfulness, then covenant relationship. Yan po yung Jehovah. Yung 9 compound expression nito ay nagpapakita ng different aspects. Yung 9 na compound nito, ang ipinapakita yan, yung different aspects of His character and action. Yan po yun. Then, ulitin ko mga kapatid, ang New Testament, ang Diyos, sabihin natin, ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili. Kumbaga, sa New Testament, ang Diyos nagpapahayag ng kanyang sarili. Then sa Lumang Tipan, ay nagpahayag ng ganap at pinakamalinaw na pagpahayag ng kanyang sarili pagdating sa Bagong Tipan. Yan yun. Through sa kanyang anak. Sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo bilang walang hanggang salita, Panginoon at tagapagligtas. Yun yun. Kaya dito mga kapatid, tandaan natin, huwag po natin bigyang confusion. Kasi nga, di ba, pagka sabihin natin, Jehovah Witness, di ba, yan, Yahweh, di ba, parang tingin natin,
Wala yan, kasi nga, Kristo tayo. Hindi. Lahat yan mahalaga. May kani-kanilang silang diin, may kani-kanilang silang aspeto. Kung paano ipapakilala yung pinaka-kabuuan ng anyo. Ganyan ang progresyon sa Bible. Kaya dito, sabihin natin mga kapatid, pag sinabi natin Elohim o Yahweh, pareho yan na tumutukoy sa isang nag-iisang Diyos. Tumutukoy sa sino ba ang Diyos? Diba? Mamaya, kasi mayroon tayong inihanda rin na lesson about Trinity. Makikita natin yan. Kumbaga, mayroon siyang different emphasis o diin sa biblical revelation. Ulitin ko, yung progression yan mga kapatid, hindi po buo agad. Siyempre, ang Diyos, hindi yan na talagang may mga bagay na, bakit kaya may mga bagay na hindi, sabihin natin, hindi pinapaalam ni Lord? Diba? Katulad na lang ni Jesus Christ. Diba? Nung bata pa siya, kung ano ang mga himala niya, nung bago pa lang siya, ilang taon ba siya noon, then nawala siya. At muli, nagpapakita siya, 30 years old na. Diba? Ang Panginoong Hesus Kristo, kung naalala ninyo, bakit po kaya? Saan siya? Bakit hindi ni-reveal ng Bible kung saan yung mga taon na dumaan bago siya mag 30 years old? Bakit hindi pakita ng Biblia? Dahil ay hindi natin kailangan. Huwag nating hanapin. Kung ano ang revelation ng Bible, yan ay mahalaga sa atin. Yung Jehovah, dahil ni-reveal niya, mahalaga yan. Yung Yahweh, ni-reveal niya, mahalaga yan. Kasi nga, ang salita ng Diyos ay banal. At hindi yan nagsasalita ng walang halaga sa kanyang mga anak. Kaya dito mga kapatid, makita natin na ang salita na yan, Jehovah, Yahweh, then Elohim, then Jesus Christ, yun po yun, yung kabuuan pagdating sa New Testament. Kaya sabihin natin, mga relihiyon yun, di ba, naka-stay lang sila doon sa Old Testament, di ba? Pero hindi nila nakita ang New Testament. Kung ano ang ipinapakita na lahat ng pinatutungkulan, kumbaga, sa Old Testament ay tumutukoy o tumuturo sa ating Panginoong Jesucristo na siyang Diyos. Pero hindi na nakita yon. Mayroong paniniwala na si Jesus Christ ay ano lang, sugo lang, tao lang, di ba? Propeta lang, teacher lang. Pero hindi ganyan sa atin. Kasi nakita natin kung ano ang biblical revelation. Pero although, alam nila yan, kaya lang, nandoon na sila eh. Hindi nila mababago yung katotohanan na iyan na yung doktrina nila. Hindi nila mababago. Kaya mapalag tayo kasi naandi dito tayo sa talagang kung ano ang tunay at totoong turo sa banal na kasulatan na siyang ating pinangahawakan. Yan ang mahalaga dyan. Kaya ulitin ko mga kapatid, we don't need to choose between Elohim and Jehovah. Ang tamang biblical understanding ay ang Elohim o Yahweh reveal different aspect of the same one true God. Yan po yung tandaan natin. Isa lang ang tinuturo niyan. Ang nag-iisang Diyos. At higit sa lahat mga kapatid, hindi ito nagtatapos sa revelation ito sa Old Testament. Bakit? Dahil kung tingnan natin sa New Testament nga naman, may pinapakita din na ang eternal Son, si Jesus Christ, hindi lang siya ordinary man. Diba? It's just simple messenger. Hindi lang siya ordinary man, o di naman kaya simpleng messenger lang ng God. Kung tanungin natin, sino ba talaga siya? Maliwanag po yan sa John chapter 1, sabihin natin John chapter 1 from verse 1 to 3, the Word who was with God. Diba? Bakita natin sa Genesis kaagad, bakita natin doon. Nandoon na yung triune God. Diba? In the beginning was the Word. Bigyan natin ng pansin yung Genesis chapter 1. Buksan natin mga Biblia. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Sabi doon, and the Spirit of God. Nandoon na yun. Yung second person of the triune God, second person of Trinity, and moved upon the face of the water. And God said, let there be light, and there was light. Sino ba ito?
ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya in the beginning, nandoon na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, the Word who was with God. Then the Word who was God. Malinaw. The one through whom all things were created. Then after that, kung bigyan natin talong dyan sa verse 14, and the Word was made flesh. Napakalalim nito. Yun nga, kung tignan natin, napaka-mystery, napaka-mahiwaga. Sabi natin nakaraan, John 1:14, diba? Kung sino talaga ang word na ito, kasi wala naman nabanggit sa John chapter 1 verse 1 na ang word na ito ay talagang si Jesucristo. Pero kung tignan natin sa verse 14, wala naman siguro tayong masasabing kilalang Bible character na nagkatawang tao sa buong kasaysayan ng Bible, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang. Diba? John 1:14, and the Word was made flesh. Malinaw. Kaya walang iba, kung hindi, tumutukoy yan sa ating Panginoong Jesucristo. Yun. Elohim introduced in Genesis 1 verse 1 as creator. Is not different God introduced as Yahweh or Jehovah sa Exodus. Yan po yung makikita natin dapat dyan. Then sa New Testament, ay nagpapakita na ang Son, si Jesus Christ, ay kabahagi sa divine work of creation at divine identity. Yun. Dapat yan ang makita natin, mga kapatid. Kasi nga si Jesus, hindi siya ordinary. Kasi ulitin ko, kung talagang pag-aralan natin ang John chapter 1 verse 1, ipinapakita dyan, kung i-compare natin sa Genesis chapter 1 verse 1, Jesus Christ is just not begin only in Bethlehem. Galing siya sa langit. Yun. Kaya sa ating pag-aaral, Jehovah, hindi dapat maglayo sa atin kay Kristo. Instead, dapat itong tumulong sa atin na makita how the entire Scripture points to the true identity of God at sa Kanyang saving work through Jesus Christ. Yun dapat ang makikita natin. Kaya hindi natin pag-awayin. Diba? Kasi nga, kung hindi natin kaklaruhin to, nandoon lang tayo sa aspeto na yun pala si Elohim, yun din si Jesus Christ. Kasi nakita natin yung connection. Ano ang maging treatment natin sa Jehovah o Yahweh? Diba? Kaya, klaruhin natin dito. Iyon ay parehong mahalaga. Nagpapakita yan ng gradual progression kung paano ipinapakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang, hindi nakikita yan ng iba. Kung bakit hindi na nakikita? Bakit? Diba? Binulag sila ng sanlibutan ito. Sino bang nagbulag sa kanila? Si Satan. Diba? Bakit tayo lang nakakita? Kaya napapalad natin, mga kapatid. Nandito tayo sa tamang aral. Nandito tayo sa tamang doktrina. Kaya para sa atin, dito na tayo dapat. Dito na tayo mamamatay sa doktrinang ito. Kasi nga, kung makita mga kapatid, this is the reason why na ang mga unang Kristiyano handang mamatay, handang magsakripisyo dahil sa katotohanan ito. Kaya sa atin, ganun din. Kaya kung bigyan natin ng konteksto, mga kapatid, kasi isa sa ating mga key verse, Exodus chapter 3, verse 13 hanggang 15. Dito, mga kapatid, ang konteksto kasi ng chapter 3, si Moses ay nasa Midian. Nasa Midian, kung saan ito ay lugar na tawagin natin banal na lugar. Tinawag siya ng Diyos. Mula sa burning bush. Yan. Yung symbol na yan, ano ba kung sinabing burning bush? Ito ay symbol of God's presence and divine call. Yun. Yung burning bush. Why God call him? Dahil may isang napakalaking misyon na dapat gampanan si Moses sa tagpong ito. Kung bakit niya tinawag. Ano ang misyon ni Moses? Yun nga,
ang ilabas ang bansang Israel mula sa Ehipto. Diba? Anong nangyari? Nung si Moses nag-isip sa kanyang assignment, ganyan din tayo di ba? Minsan, pag may mission tayo, may gampanin tayo, di ba? Normal lang na mag-isip tayo. Sino ang nag-utos sa akin? Di ba si Moses, gano'n din ang tanong niya. Kung tanongin nila ako kung sinong nag-utos sa akin, di ba? Gano'n din naman Isang mahalagang tanong, yung lumitaw. Makita natin sa Exodus chapter 3, verse 13. Di ba? Ang sabi doon, what is his name? Di ba? Sabi ni Moses, iniisip niya yun siyempre, paniwalaan ba siya? Kung hindi niya sabihin kung ano ang pangalan nung nag-utos sa kanya, kasi nga ilabas niya ang bansang Israel mula sa pag-alipin ng Ehipto. Diba? Harap kay Paraon, tapos sabihin mo, ilabas mo yung bayang Israel. Sino nagsabi sa iyo? Sino nag-utos sa iyo? Siyempre, tatanungin ka. At hindi lamang ano ang pangalan mo, ang yung deeper question doon mga kapatid, sino ang Diyos na nagsusugo sa akin? Yun. Diba sa ating mga patotoo, pinapakilala natin yung Lord natin, di ba? Kung sino yung Diyos natin. Lahat tayo, mayroon tayong mission lahat tayo bilang mga Kristyano, ang ating responsibility ay makilala rin ang Panginoong Jesucristo sa mga hindi pa nakilala sa Kanya. But of course, ang unang alamin natin, ano bang doktrina natin? Ano ba ang Diyos natin? Sino ba siya? Diba? Kasi nga magkakaroon ng problema. Magkaroon ng discrepancy pagdating sa ating pagtuturo na andun yung willingness mo, pero hindi mo naman alam. Diba? Si Moses ganun din. Bago siya dumako doon, siyempre inalam muna niya. Anong sagot ng Diyos? I am that I am. Ano bang ipinapakita nito? Exodus chapter 3, verse 14. Kung mababasa natin dito. Exodus 3:14. Diba? Nabasa ninyo? He revealed His name, Yahweh. Baka naman nagtatang kayo, wala namang Yahweh nakalagay dito, Brad. Ano ba nakalagay dyan? Sinugo ako ng Panginoon, ang Diyos ng inyong magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Yung salitang Lord dyan na capital letter, translated yan from Elohim or from Yahweh. Yon. Nakuha nyo na? Naintindihan nyo na? Di ba napag-aralan na natin yung names of God? Di ba? Sinugo ako sa inyo ng Panginoon. Di ba sabi dyan? Guys, sa ating Tagalog, Panginoon, Lord. Di ba? Lord yan. Ang original Hebrew word niyan, yun, Yahweh, Jehovah. Sinugo ko sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob. Tandaan natin mga kapatid, yung salitang Lord, kasi nga baka nag-confuse tayo Yung Lord, when it is written, all capital letters, yun ay katinig yan, ang tawag niyan. Review lang tayo konti, kasi nga malaga kasi ito When it written, all capital letters, karaniwan itong tumutukoy sa Yahweh, ang personal na pangalan ng Diyos sa Old Testament. Yan yun. Kaya ibig sabihin, sinugo ako ni Yahweh. Yun yun. Sa Hebrew, sinugo ako ng Panginoon ng inyong magulang. Sinugo ako ni Yahweh ng inyong mga magulang. Yun yun. Kaya mahalaga siya, Yahweh Elohim. Hindi maaari na magkaiba yung treatment natin sa kanila. Then, Lord na hindi capital letter, ano naman ang tinutukoy nito? Capital letter, tapos O-R-D. Not written all capital letters. Kadalasan itong salin sa Hebrew na Adonai. Yan yun. Adonai na nangahulugang Panginoon o Ginoo. Yun yung gamit natin. Panginoon. Yon. Yung Jehovah ay isang traditional na anyo ng pagbigkas sa Yahweh.
Yan, klaruhin natin yan. Anong pinakita ito? Nakasanayan. Yun yung nakasanayan o paraan ng pagbigkas nila. Jehovah. Kasi nga dati yan Yahweh or Jehovah na wala siyang patinig. Kaya lang nagkaroon sila ng confuse dahil sa labis nilang pagpapahalaga sa banal na salita ng Diyos, hindi nila mabigas-bigas. Kaya nilagyan nila ng patinig. Kaya naging Jehovah or Yahweh. Yun. Ang tawag nga ni Yahweh na yan sa Hebrew, Tetragrammaton. Yun. Yeah, yung Yahweh ngayon na ginamit nila, karaniwang reconstruction yan. Sa mga unang bigkas na Yahweh. Nagmula yan sa Yahweh na puro katinig na capital letters. Yung Yahweh na may patinig, reconstruction yan. Yan po yung tandaan natin. Kung pagsamahin natin mga kapatid, ang Jehovah at Yahweh ay isa lang. Sila ay parehong tumutukoy sa isang banal na pangalan ng Diyos bilang Yahweh, ang kinikilalang Diyos ng Israel, ng Judaism. Kasi batin natin na ang Israel hanggang ngayon, ang dala-dala nilang Diyos talaga ay Yahweh. Monotheism sila. Hindi sila naniniwala sa Triune God. Kasi nga, Old Testament ang ano nila, yung pinaniwalaan, yung law. Diba? Kasi sino ba ang Diyos doon? Si Yahweh or Jehovah. Kaya Yahweh ang ginamit nilang Diyos. Sa saksi naman, Jehovah talaga sa kanila. Hindi na nakikita kung ano ang kalagahan, kung ano yung what is behind, diba, of that name. Hindi nila napag-aralan. Tayo mapalad tayo napag-aralan natin. Kaya hindi tayo, kumbaga, stagnant lang doon sa Old Testament. Kasi nga, kung ang Bible, hindi natin tanggapin ang New Testament, ano yan? Paano yan magiging Bible? Old Testament lang. Di ba? Ang sa atin, nakita natin yung progression mula sa Old Testament patungo sa New Testament. Yun. Hindi nila tanggap yung Trinidad, yung Trinity, ang pagka-Diyos ni Kristo at ang Holy Spirit. Yun. Mapag-aralan din natin yan dito. Sa kabuuan mga kapatid, hindi natin kailangan gawing isyu ng kaligtasan ang tungkol sa pronunciation. Di ba? Ang tungkol sa eksaktong pagbigkas o anyo ng banal na pangalan. Jehovah man o Yahweh, mga kapatid, ang salvation ay hindi nakasalalay sa pronunciation. Tandaan po natin yan. Kaya hindi tayo stagnant doon. Hindi natin gawing issue yon. Kung paano yung pronunciation ng Jehovah, Yahweh, kung ano ang anyo ng pangalan. Ang pag-aaralan natin kung ano ang kinalaman sa ating kaligtasan. Ulitin po mga kapatid, hindi kailangan gawing issue. Ang salvation ay hindi nakasalalay sa pronunciation o sa mga pangalan, kundi sa Diyos at sa Kanyang ipinagkaloob na tagapagligtas. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Kaya hindi issue. Dapat hindi tayo nanatili doon. Basahin natin, kaya nga mahalaga. Ang Biblia, basahin talaga ng kabuuan yan. Buo talaga hanggang matapos. From Genesis to Revelation. Kasi yung progression yan, hindi mo makikita kung nanatili ka lang sa isang phase. Di ba? Bakit ko nasasabi yan? Acts chapter 4 verse 12. Ano bang nabanggit doon? Neither is there salvation in any other. Walang ibang pangalan. Di ba? Malinaw. Acts chapter 4 verse 12. Bakit hindi natin gawing issue? Jehovah, Yahweh, Elohim, ano ang anyo ng pangalan, ano ang pronunciation? Walang ano yun. Kumbaga hindi na mahalaga yun. Dapat ang nakikita natin, yung titingnan natin, kung ano ang koneksyon nito sa ating kaligtasan. Kung ano ang tinuturo ng Diyos. Dapat ang kalooban ni Lord ang masunod. Acts 4:12. Tanungin natin, neither is there salvation in other. Walang ibang pangalan. Diba? Sinong pangalan na yon? Ang binigay. New Testament yan ha, Acts. Ating Panginoong Jesucristo.
Kaya malinaw dyan. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos upang sukat natin ikaliligtas. Yun yun. Kaya hindi natin pagtalunan, hindi natin gawing isyo. Kaya nasabi ko, huwag natin pag-awayin. Parehong mahalaga yan na nagpapakita ng gradual progression kung sino si Kristo sa New Testament. Going back to our question, mga kapatid. Elohim and Yahweh, not opposites. Hindi sila salungat. They are complementary. Nagtutulungan yan para ipakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Magkaiba lang sila ng diin. Amen? Elohim or yung Elohim, yung emphasis nito, o yung diin nito, God as Creator and Sovereign. Yan ang ipinapakita pagka sinabing Elohim. Yan yung diin niya, God as Creator and Sovereign. Where Yahweh naman, give emphasis, God as the self-existent and covenant-keeping Lord. Mahalaga din, di ba? Hindi natin sabihin na Elohim lang ako, Yahweh lang ako. E pareho sila nagbabayita ng kahalagaan eh, oh. God is Creator and Sovereign ng Elohim, di ba? Manilit na siya. Di kung yan lang tanggapin natin. E paano naman ang Yahweh? Na nagbigay din na God is the self-existent and covenant-keeping Lord. Di ba? Kailangan natin yon, yung pangako ng Lord sa ating buhay na tayo iingatan bilang kanyang mga anak. Di ba? Bilang mga mananampalataya, madalas natin mababasa sa Bible na kasama mo ako. Diba? Sisamahan tayo ng Diyos. Mahalaga yon. Sa katunayan, ang Yahweh mismo ang Creator din eh. Creator din siya. Hindi lang naman si Elohim Creator. In the beginning, God created. Hindi lang Elohim. Kung makita natin sa Isaiah chapter 45 verse 18, mga kapatid. Tingnan ninyo. Sinasabi dyan, ginawa natin yung portion doon eh. For thus saith the Lord that created the heavens. The same with Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created. Diba? Malinaw. Yung Lord yan. Elohim yan eh. Created din siya. Creator din siya. Kaya malinaw, Elohim is Yahweh. Yun ang ipinapakita doon. Si Elohim, siya rin si Yahweh. In other words, Yahweh is the same one true God revealed as Elohim. Yan yun. Meaning, isa lang sila, mga kapatid. Parehong tumutukoy sa tunay na Diyos na nag-iisang Creator. Yan yung dapat ang makikita natin dyan. Ngayon, mga kapatid, kung si Elohim emphasizes God as Creator and Sovereign, ito ang tanong natin. Kung si Elohim daw ay nagbigay diin na God is Creator and Sovereign, at ang Yahweh naman ay nagpapakita sa Kanya as self-existent at covenant-keeping God, ano naman ang pinapakita ng 9 compound names? Kasi nasabi natin mayroong 9 compound names ang salitang Jehovah. Ito yung pag-aralan natin ngayon. Kaya lang, wala na tayong oras. Next meeting, ito yung ating magiging tema. Kung ano yung mga compound names at ano ang kahalagaan nito at koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi pag sinabi kasi, minsan may nakausap tayo na saksi ni Jehovah. Sino mo siya? Jehovah. Di ba? Paano mo ipaliwanag yan kung hindi mo alam? Pwede mong sabihin, alam mo ba, mayroon niyang 9 compound names na tumutukoy sa Panginoong Jesucristo? Doon pa lang, wala na. Mahalagang malalaman natin ito. Yun nga, next meeting, ito yung ating pag-aralan. Kasi alanganin tayo sa oras, mayroon tayong preparation. Awagin na natin si Pastor Willie. Amen. Yan, papuri sa Panginoon at ang napag-aralan natin po ang mga mahalagang bagay po sa katuruan ng banal na kasulatan. Yan ay pag tayo lumalim po sa mga katuruan, magiging matatag tayo sa ating panampalataya na hindi tayo basta matangay po ng mga kulto pagkat naging pana na ngayon ang